welcome po sa ating weather update ngayon na araw na to, December 21, 2016. At update ko po kayo sa ating magiging lagay ng panahon ngayong araw na to, sa mga susunod na araw at yung bagyong babantayan natin ngayong Kapaskuhan. Sa kaya makikita po natin, amihan po umiiral dyan sa may Northern Luzon. At 4 days bago magpasko, asahan na natin na posibleng maulan ang ating Christmas. May bagyo nga, inaasahan tayo. Ito pong Tropical Depression Invest 92W. So, abangan po natin yun kung saan posibleng dumaan itong sama ng panahon. So, yung amihan, posibleng mapaulan dyan sa may Northern Luzon. Mga mahihina lamang po yan, di po siya masyadong malalakas. At may mga pagulan po dyan sa eastern section of the country of Luzon. Medyo mga katamtaman po yan sa areas na Cagayan Valley, Aurora, hanggang dyan sa may Bicol region. At yung Visayas at Mindanao, posible lang po yan mga katamtaman ng thunderstorm, di po malalakas yan at hindi po tatagal. So alamin po natin ang update sa bagyo. So update po natin ngayon sa bagyo ngayong araw na to. So makikita po natin, base po yan sa GFS model or Global Forecasting Model sa wind forecast map ng Windy TV. Makikita natin ay isa na po siyang form na bagyo. Base po yan sa Japan Meteorological Agency, isa na po siyang Tropical Depression at ng Joint Typhoon Warning Center na Tropical Depression 30W. So binigyan po siya ng pangalan pero wala pa po siya yung official pangalan na tinatawag natin kapag may bagyo. Hindi pa po siya pumapasok ng PAR at hindi pa po siya nagiging tropical storm. At try natin po i-adjust sa mga susunod na araw kung saan dadaan ang bagyo. So, kikita natin posibleng pumasok na bukas ng Philippine Air Facility ang bagyong si Nina na papangalangan natin at posibleng NOC 10 na international name kapag po siya naging isang tropical storm. At sa 23, bago mag-disperse ng Pasko, posibleng lumakas pa nga ang nasabing sama ng panahon. Sa disperse ng Pasko, or Christmas Eve, 24, makikita ko natin dyan sa may areas ng Birac Catanduanes or east of Birac Catanduanes, nandyan na po yung bagyo. Posibleng maramdaman po dyan yung mga ulan at saka medyo mga malalakas na hangin. Kaya nag-ingat na po tayo, maghanda na po tayo. Kung sakasakaling ito pong weather numerical model na to, ay talagang ito na po yung pinapakitang scenario. At nakita ko natin may pagbabago, kaya posibleng umangat po yung forecast track nito. Kaya posibleng tahakin na po nito yung Southern Luzon or Central Luzon, kasama na po yung Metro Manila. Medyo makikita ko natin nasaan cone of uncertainty at tatawid po dyan sa areas ng Bicol region. Madadala po nila din yung malakas na hangin na umaabot po sa mahigit 173 km per hour. Medyo malakas po yan kung ganyan mangyayari. At sa mismo araw ng Pasko, tumatawid yung bagyo na yan dyan sa areas ng Southern Luzon, Bicol region. At sa December 26, after ng araw ng Pasko, makikita natin dumadaan naman yun yung sentro dyan sa may Central Luzon. Posibleng malapit sa Metro Manila, matadamdaman po natin ba dyan yung mga pag-ulan. At posibleng matitinding mga pag-ulan ang asahan. Maganda na po dyan sa maganda na po sa mga flash floods and landslide to be issued by Pag-asa sa mga susunod kapag tumawid na po. At pagkatapos tumawid, posibleng unti-unting humina dahil po yan sa paglakas ulit ng hanging amihan. Pero mukhang hindi po makakaimhina po agad ang hanging amihan dahil kung kailan lang po siya tatama, doon po lalakas yung hanging amihan natin. Kaya posibleng magpadala pa rin po yan na matitindi mga pag-ulan sa mga susunod na araw dito sa areas ng areas ng Luzon, including na po yung Metro Manila. Pagkatapos tumawid ng bansa, posibleng mahina na lang po yan at unti-unti na po siyang malulusaw at tutulakin po yan na pababa ng hanging amihan. At makikita natin malulusaw na po siya at mawawala po yung bagyo. Hindi na po siya inasang magkakaroon pa ng second landfall sa mga susunod na after po niya dumaan ng Pilipinas. Wala na po siyang dadaan ng iba pa kundi masasalubungan niya po yung hanging amihan. At isa pang weather numerical model lang po to. Tingnan po natin ang ECMWF o European Center for Weather Forecast. Kasi po dito ay hindi rin po ganun kalakasan, pero kahit man hindi po kalakasan, ang binabawi po ng bagyo ay ang kanyang lakas, ang kanyang pag-ulan o yung daladala niya pong ulan ay tumatama sa ilang lugar, kaya magiging matinding pagbaha ang asahan. Pero dito sa ECMWF, medyo bumaba yung track, medyo sa Southern Luzon yung tama niya.
So, makikita natin na mga pag-ulan dyan at mga matitinding mga pag-ulan po yan, dala po yan ng bagyong Nina kapag kapag yan po yung nasunod sa kanya. Nadaan po siya ng Southern Luzon. At makita natin medyo maliit na yung circulation niya, hindi po yan medyo malawak. Kahit di malawak, mga pag-ulan ang asahan natin. At pagkatapos ng tumawid ng bansa, nasa West Philippine Sea na at posibleng humina na rin po yan. Masasalubungan niya po yung hanging hamihan. Kaya asahan natin yung unti-unti paghina niyan kapag nakalabas na po yan ng ating landmass at nasalubungan na po yung hanging hamihan. So, titingnan po natin yung natin yung 30 model truck. So, makikita po natin ay halos ang mga models ay may mga nagsasabi na sa Central Luzon po yung tama niya. Ang isang model naman posibleng malapit sa Northern Luzon. At yung isa, merong tayong models na nagsasabing recurvation. Pero napakababa po ng tsansa. Mahigit siguro 10 to 30% lamang yung recurvation na yan. Nananatili pa po yung recurvation, mahigit 30% lamang. At baka nga magland po talaga itong bagyo. At titingnan pa natin ang iba pang numerical model, ang GEM. So, ang GEM numerical model, makikita ko natin ay posibleng umakyat pa yung kanyang forecast at hindi po inasa magland po. Yun na yung tinatawag nating mag-recurve at hindi po magland po sa anumang parte ng bansa. Pero mararamdaman po natin yung unti-unting paglakas ng ingamihan na magpapadala ng pag-ulan dito sa ilang panig ng Luzon ngayong Kapaskuhan. At sa Joint Typhoon Warning Center official track, latest track po nila sa bagyo, makikita natin ay 75 knots ang kanyang maximum sustained winds at hihina po yan pagkatapos tumawid dyan, habang tumatawid sa areas ng Luzon sa mga susunod na araw. At kung mapapanatili po lakas niya, posibleng nasa typhoon category pa po yung aabutin ng bagyong ito. At ngayon pa lang po maganda na po tayo dahil magiging maulan ang ating Pasko. Kaya sa mga nagbabalak umalis araw ng Pasko or bago Pasko, medyo ipagpaliban nyo na po at alam ko marami flight cancel yan dahil sa bagyo na yan. At yan ang latest mula sa Typhoon Watch. Maraming salamat po. At bisitahin nyo lang po yung Typhoon Watch for daily updates. At ngayon nasa layo 1,765 na po yung location ng bagyong ito, East of Mindanao, at 55 kilometers na po yung kanyang lakas. At kumikilos po siya west-northwest sa 23 kilometers per hour. At bukas po siya inaasahang pumasok sa Philippine Area Quantity at papangalanan po siyang Bagyong Nina at international name po niya, NAC 10. At maraming salamat po. God bless po kayo. Mag-ingat po kayo.